Isipin mo, naghahanap ka lang ng matinong trabaho bilang kasambahay. May lalaking mukhang mabait, mahina ang katawan, paika-ika pa kung maglakad at deboto raw sa Buddha ang lumapit sa'yo. Nangako siya na magandang sweldo, libreng tirahan at maayos na amo. Pero hindi mo alam, sa oras na sumama ka sa kanya, maaaring hindi ka na makabalik ng buhay. Noong taong 2010, sunod-sunod na nawawala ang mga kasambahay sa Jilin City. Walang bangkay, walang bakas, parang naglaho na lamang sila sa mundo. At ang mas nakakakilabot, ang nasa likod pala ng lahat ay isang lalaking walang mag-aakalang kayang pumatay, isang pilay na tahimik lang tingnan, pero responsable sa 15 brutal na pagpatay, kabilang pa ang kanyang anak. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay na iyon? At paano niya nalinlang ang napakaraming babae sa loob ng mahigit na isang dekada? Noong July 28, 2010, biglang nakatanggap ng tawag ang Jilin City Public Security Bureau. Isang binata ang tumawag. Umiiyak ito habang nagre-report na nawawala ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang yaya at hindi na nga nakauwi matapos pumunta sa agency para maghanap ng trabaho. Ang nawawalang babae ay may apelyedong Liu, 44 na taong gulang at taga Yudan City. Maaga siyang nabyuda at mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang yaya. Nang lumaki na at nagkaroon ng trabaho ang kanyang anak, madalas na nga siya nitong kausapin at pinapatigil sa pagtatrabaho. Pero gusto pa rin niyang mag-ipon para sa magiging gasto sa kasal nito balang araw. Noong July 25, umalis nga si Liu sa dati niyang trabaho at pumunta siya sa agency sa Jilin City para maghanap ng bagong papasukan. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala. Umuwi ang kanyang anak noong weekend at hindi niya na nga nakita ang kanyang ina. Naka-off din ang cellphone nito, kaya 3 araw nga siya nagtanong-tanong sa agency. Sabi ng mga tao roon, nakita nila si Liu pero walang nakakaalam kung sino ang kasama niyang umalis. Noong una, inisip ng pulisya na baka nakahanap lamang ito ng bagong amo at nakalimutang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Sa Jilin City, maraming kababaihan mula sa mga probinsya ang pumupunta sa syudad para maghanap ng trabaho bilang yaya. Kapag nakahanap na nga sila ng trabaho, madalas ay diretsyo na silang sumasama sa mga employer. Dahil nakatira ang marami sa kanilang pamilya sa malalayong baryo, hindi kakaiba ang hindi pagkontak sa isa't isa ng ilang araw. Pero ang mas kakaiba, makalipas lamang ang 5 araw, may pangalawang ulat na namang nawawala. Isang 55 taong gulang na babae na nagangalang Pang ang nawawala rin. Isa rin siyang yaya at matagal nang hiwalay sa kanyang asawa. Napag-alaman na noong July 24, pumunta rin siya sa agency para maghanap ng trabaho at pagkatapos nga noon ay naglaho na lamang ito na parang bula. Dahil sa ulat na ito, napansin ng mga pulis na may mali na. Mas lalong naging kahinahinala na noong August 2 at August 12, 2 pang yaya ang nawala. Si Jiang, 49 na taong gulang at si Pia Kun, 53 taong gulang. Pareho rin silang hiwalay sa kanilang mga asawa at nakahanap ng trabaho mula rin sa parehong ahensya. 4 na pagkawala sa loob na 1 buwan at halos magkakapareho ang profile ng mga biktima, hindi na nga ito maaaring ituring na simpleng pagkakataon lamang. Kaya't agad na bumuo ang pulisya ng isang special na task force para imbestigahan ito. Una nilang sinayasat ng mabuti ang agency kung saan naghahanap ng mga kasambahay. Nagbigay nga ng mahalagang impormasyon ang mga staff at iba pang aplikante doon. Lahat ng 4 na nawawalang babae ay umalis raw kasama isang lalaking pilay. Ayon nga sa kailang naalala, ang lalaki ay umiidad na 50 hanggang 60 taong gulang. May kapansanan rin ito sa kanyang kanang paa, gumagamit ng tungkod, pero maayos naman itong manamit. Magalang rin daw itong magsalita at palagi siyang may kasamang babae na nasa edad 40s na ipinakilala niya bilang kanyang kapatid. Sinasabi niyang naghahanap nga siya ng yaya na higit 40 taong gulang pero hindi bata ang aalagaan kundi ang kanyang inang nasa 70 taong gulang na.
Libre raw ang pagkain at tirahan at may buwanang sahod na 1,200 yuan o mahigit 10,000 pesos. Ayon sa isang middleman, hindi bababa sa 10 beses kada buwan pumupunta ang lalaki sa agency. Minsan ay natanong niya nga ito. Sinabi nga raw ng lalaki na may sakit ang kanyang inang nasa bahay at may kakaiba raw itong ugali. Kaya hindi nga tumatagal ang mga dating tagapag-alaga at napipilitan nga raw siyang maghanap palagi ng kapalit. Nung mga panahong ngang iyon walang naghinala dahil palagi niya ngang kasama ang sinasabi niyang kapatid at may mga edad lamang na yaya ang hinahanap niya. Kaya't hindi nga ito mukhang kahina-hinala. Kasabay naman ito, nagbigay ng malaking breakthrough sa mga pulis ang anak ng pangatlong nawawalang babae na si Piyakon. May dala siyang isang papel na may nakasulat na address. Ayon sa kanya, tumawag ang kanyang ina bago ito mawala at sinabing sasama raw siya sa trabaho sa isang lalaki na nagngangalang si Jiang Suhong. Pero dahil nagmamadali nga siyang umalis, aksidente niya nadala ang ID card at wallet ng lalaki. Kaya't nakisuyo nga si Jiang Suhong na dalhin ito sa kailang bahay. Pagkatapos nga maibalik ang mga iyon, umalis siyang kasama nito. Bago umalis, sinadya niya pang isulat ang address ni Jiang Suhong sa isang papel. Pagsapit nga ng August 15, nagtungo ang pulisya sa naturang address. Ang nagbukas ng pinto ay isang pandak na lalaki na may tungkod na kinilalang si Jiang Suhong mismo. Nang tanungin, kakaiba ang pagiging kalmado nito. Sinabi niyang pumunta nga raw sa bahay niya ang dating yaya para alagaan ng matanda. Pero ilang oras pa lang raw ang nakakalipas ng alagaan ng ina nito. Nagreklamo na nga ang kasambahay na masyadong nakakapagod ang kanyang trabaho kaya't umalis din daw ito ng araw ding iyon. Nang tanungin naman siya ng mga pulis kung nasaan ang kanyang ina, sinabi niyang ang kanyang kapatid na ang nag-aalaga rito at wala na nga raw ang mga ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nga noon, kinausap naman ng pulisya ang mga kapitbahay ni Jiang Suhong at lalo lamang naging magulo ang sitwasyon dahil sa kanilang mga sinabi. Ayon nga sa mga kapitbahay, mabait na tao raw si Jiang Suhong at madalas pa nga itong tumulong sa pag-aayos ng mga relo at mga sirang gamit na dikuryente. Nagsasanay rin daw siya sa Buddhism at vegetarian pa. Hindi nga maniwala ang mga kapitbahay na mauugnay ito sa pagkawala ng mga tao. May isa pa ngang babae ang nagsabing napakahina raw ng katawan ni Jiang Suhong. 3 beses pa nga raw itong nagpapahinga para lamang makaakyat ng hagdan. Mukha nga raw itong taong hindi kaya man lamang ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na nga ang pumatay ng tao. Doon nga tila huminto ang imbestigasyon at parang wala na nga mapupuntahan. Pero hindi nagtagal, may bago namang impormasyon na ibinigay ang anak ni Piyakon sa pulisya. Sinabi niyang ang kanyang ina ay palaging may suot na gintong bracelet na regalo ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito at hindi niya kailanman nga yun tinanggal sa kanyang kamay. Kaya nung hapon ng August 19, 2010, muling nagtungo ang pulisya sa bahay ni Jiang Suhong para magsiyasat. Sa kanilang masusing paghalugog sa buong bahay, natagpuan nila ang isang plastic bag na may laman ng mga ilang gintong alahas. Isa nga sa bracelet doon ay eksaktong tumutugma sa paglalarawan ng anak ni Piyakon. Kasabay nga nito, may isa pang grupo ng pulisya na may natuklasan sa sulok ng kusina. May ilang tuyong pulang mantsa ng dugo ang nakatago sa pagitan ng mga tiles. Agad nga itong kinuha ng mga technician at ipinadala sa laboratorio para sa DNA testing. Mabilis namang lumabas ang resulta at ang dugo ay galing kay Jiang Jin, isa sa 4 na nawawalang yaya. Lahat nga ng mga ebidensyang ito ay nagtuturo kay Jiang Suhong na may kinalaman sa pagkawala ng mga kababaihan. Mahirap isipin na isang lalaking may kapansanan, mahina ang katawan, may mabuting reputasyon sa mga kapitbahay at relihiyosong tao ang siyang utak sa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Kaya ano nga ba ang totoong pagkatao na nakatago sa likod ng kanyang maamong anyo? Ipinanganak si Jiang Suhong noong 1959 sa isang edukadong pamilya sa Jilin City. Ang kanyang ama ay isang senior engineer at ang kanyang ina naman ay isang guro ng Chinese sa middle school. Ang kanyang 3 kapatid ay pawang matagumpay. Ang kanyang nakakatandang ate at nakakabatang kapatid na babae ay nag-aral pa kalaunan sa Estados Unidos. Habang ang kanyang panganay na kapatid na lalaki ay isa ring successful na businessman. Si Jiang Suhong lamang ang naiiba. Noong 2 taong gulang pa lamang siya, nagkaroon siya ng polio na naging dahilan ng kapansanan sa kanyang kanang paa
kaya't pilay nga siyang maglakad. Mula pagkabata, nasanay na nga si Jiang Suhong sa mapanghusgang tingin ng ibang tao. Ginagaya ng kanyang mga kaklase ang kanyang paglalakad, kinukuha ang kanyang mga gamit sa eskwela at tinatawag pa nga siya ng masasakit na pangalan kapag nakatalikod siya. Hindi siya kailanman naglakas loob na lumaban. Tuwing uuwi naman siya galing eskwela, dumadaan siya sa mga tahimik na lugar at tagong iskinita. Pagkarating niya sa kailang bahay, nagtatago siya sa ilalim ng kumot. Sa isang pamilyang puno na matagumpay at mahuhusay na tao, pakiramdam niya ang kanyang kapansanan na isang kasalanan. Pagkatapos niyang graduate ng middle school, hindi na siya nakapasok pa sa universidad. Pero sa tulong ng kanyang mga magulang, nakapasok siya bilang manggagawa sa isang appliance factory. Karamihan naman sa kanyang mga katrabaho ay malulusog na kabataan at halos walang pumapansin sa kanya. Kaya araw-araw, tahimik lamang siyang nagtatrabaho. Tuwing tanghalian, kumakain nga siyang mag-isa sa isang sulok at hindi nakikisali sa usapan ng iba. Nung pagsapit ng taong 1982, sa pamamagitan ng isang kakilala, nakilala ni Jiang Suhong isang babaeng nagngangalang si Li Juan na may kapansanan din sa paa. Para sa kailang dalawa, parang nakita nila ang isa pang bersyon ng kailang sarili. Mabilis ngang napalapit si Jiang Suhong kay Li Juan dahil sa pagiging direkta at tapat nito. Hindi ito nahihiyang pag-usapan ang kanyang kapansanan at kusa pa nga ito nakikipag-usap sa ibang tao. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Jiang Suhong na siya ay tunay na tinatanggap at nirerespeto. Hindi nagtagal, nagpakasal silang dalawa. Sa unang ilang taon ng kailang pagsasama, naging maayos ang kailang buhay. Tinulungan nga sila ng mga magulang ni Jiang Suhong na magbukas ng isang maliit na tindahan ng pagkain. Magaling si Jiang Suhong sa pagluluto at ang kanyang mga wonton ay maninipis at maraming palaman, kaya't maraming mga kapitbahay ang gustong kumain doon. Nung mga panahong ngang iyon, mas madalas na ngang ngumiti si Jiang Suhong at siya pa mismo ang unang bumabati sa mga customer. Pakiramdam niya, tuluyan niya nang natakasan ang tatak na may kapansanan at maaari na nga siyang mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Ngunit, nasira ang katahimikang iyon dahil sa problema nila sa pagkakaroon ng anak. 4 na taon na nga matapos silang ikasal, hindi pa rin nabubuntis si Li Juan. Gusto sana nitong magpatingin sa ospital, ngunit mahigpit na tumututol si Jiang Suhong. Sa kaibuturan ng kanyang isip, natatakot siya na baka siya ang may problema. Takot din siyang mawala ng kakayahan na maging ama. Para sa kanya, mas nakakahiya pa iyon kaysa sa kanyang pisikal na kapansanan. Dahil nga dito, napilitan si Li Juan na magpasuri ng mag-isa. Lumabas sa resulta na walang problema sa kanyang katawan. Pagka-uwi niya nga sa kailang bahay, inilapag niya ang medical report sa mesa at iginiit na si Jiang Suhong naman ang magpatingin. Makalipas ngang ilang araw, umuwi si Jiang Suhong dala ang sarili niyang medical report. Nakasaad doon, siya ay hindi kailanman magkakaanak dahil siya ay baog. Sa mga sandaling ngang iyon, tila gumuho ang buong mundo niya. Hindi niya nga matanggap na hindi niya mabibigyan ng anak ang kanyang asawa. Ang kumpiyansang matagal niya ngang binuo ay bigla na lamang ngang nawasak. Unti-unti, bumalik nga siya sa dati niyang ugali. Naging sensitive at puno ng galit sa kanyang sarili. Mula noon, nag-iba nga si Jiang Suhong. Tumigil na nga siya sa pakikipag-usap sa mga customer, naging mainitin na rin ang ulo nito at madalas nga makipagtalo kahit sa maliliit na bagay. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng insomnia. Gabi-gabi, nakahiga lamang siya at nakatitig sa kisame habang paulit-ulit na iniisip, kailangan kong magkaroon ng anak. Kapag tumanda ako at walang mag-aalaga sa akin, mamamatay akong miserable. Habang tumatagal nga, lalo siyang nilalamon ng ideyang iyon hanggang sa naging baluktot na ang kanyang pag-iisip. Madalas niyang puntahan ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. Noong una, pahapyaw lamang siyang nagpaparinig dito. Sinasabi niyang gusto niya nga magkaroon ng anak at nais rin ng kailang mga magulang na magkaroon na ng apo. Pero nang hindi nga siya pinansin ng kanyang kapatid, naging mas direkta na nga siya. Isang gabi habang nagiinuman sila, hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid habang namumula ang kanyang mga mata at sa kanya ibinunyag ang totoong gusto niya. Nais niya ngang tulungan siya ng kanyang nakakatandang kapatid na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanyang asawa. Lubos namang nabigla ang kanyang kapatid sa narinig. Inakala nga nitong tuluyan nang nawala sa katinuan si Jiang Suhong,
kaya't agad niya nga itong tinanggihan. Ngunit hindi naman sumuko si Jiang Suhong. Araw-araw na nga siyang pumupunta sa bahay ng kanyang kapatid para kausapin ito at kulitin. Lumuhod pa siya sa harap nito upang magmakaawa. At nang hindi pa rin nga siya pinagbigyan nito, dito na nga siya nagbanta. Sinabi niya na kapag hindi siya tinulungan, pupunta siya sa pinagtatrabuhan ng kanyang kapatid at isisiwalat sa lahat ang kahihiyan ng kailang pamilya. Alam na alam nga ni Jiang Suhong na edukado ang kanya nakakatandang kapatid at napakahalaga rito ang reputasyon at dangal. Dahil nga sa walang tigil na panggigipit ni Jiang Suhong, wala na nga nagawa ang kanyang kapatid. Natakot din nga itong baka gumawa siya ng matinding iskandalo, kaya't sa huli ay napilitan rin nga itong pumayag. Pagkatapos nga noon, sinabi naman ni Jiang Suhong ang kanyang plano sa kanyang asawang si Li Juan. Sa una, labis din nga itong tinutulan ni Li Juan. Ngunit, lumuhod sa harapan niya si Jiang Suhong habang umiiyak ito at nagmamakaawa. Nang makita ni Li Juan ang lalaking minsang minahal at nakilala niya, ngunit ngayon ay tila unti-unti nang nilalamon ng sakit at desperasyon, hindi niya nga napigilang maawa. Naalala niya nga ang lahat ng hirap at panahong magkasama nilang hinarap, pati na rin ang kapansanan at insecurities na matagal nang ampasan ni Jiang Suhong. Sa huli, mabigat man sa kanyang loob ay pinili niya ngang pumayag. Umaasa rin nga siya na kapag nagkaroon sila ng anak, baka sakaling maibalik pa ang dating init, saya at katahimikan ng kailang pamilya. Pagsapit nga ng taong 1988, sa wakas isinilang nga ni Li Juan ang isang batang babae na pinangalanan nilang si Jian Chen. Natatawagin natin sa pangalan Chen. Itinuring nga ni Jiang Suhong ang kailang anak na parang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ano man nga ang gustuhin nito ay agad niyang ibinibigay. Araw-araw nga pagka-uwi niya mula sa trabaho, ang una niyang ginagawa ay kargahin ito, kausapin at makipaglaro sa bata. Naniniwala nga siya na kung mamahalin niya na mabuti ang kanyang anak, mananatili nga itong malapit sa kanya at aalagaan siya nito sa kanyang pagtanda. Ngunit habang lumalaki naman si Chen, unti-unting nangyari ang bagay na pinakakatakutan niya. Nang magsimula na nga itong mag-aral sa elementarya, napansin niyang unti-unti na nga siyang iniiwasan ng kanyang anak. Nag-aaral si Chen ng sayaw sa isang paaralan na halos 2 kilometro ang layo. Ngunit mas pinipili nga nitong gumising ng maaga at tumakbong papunta roon kaysa sumakay sa electric tricycle ng kanyang ama. Minsan, naghintay nga si Jiang Suhong sa labas ng paaralan nito upang sunduin siya. Ngunit nagtago lamang si Chen sa likod ng kanyang mga kaklase at tumanggi nga itong lumabas. May sinabi pa nga ito sa harap ng iba para maiwasan lamang ang kanyang ama. Lubos nga iyong nakasakit kay Jiang Suhong. Pakiramdam niya na wala na nga ng saysay ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang anak. Hindi lamang nga siya nilalayuan ni Chen, ikinakahiya pa nito ang kanyang kapansanan. Dahil dito, nagsimula na nga siyang maghinala. Inisip niya na baka nalaman na nga ni Chen ang kanyang sikreto at kung hindi ba siya nito kailanman itinuring na tunay na ama. Unti-unti nga siya naging paranoid. Madalas na nga silang mag-away ni Li Juan. Sinisisi niya nga ito sa umano'y pagkampi sa kailang anak. Ang dating ang tahimik na tahanan nila ay napalitan ng walang tigil na sigawan, pagtatalo at malamig na katahimikan. Habang tumatagal, lalo pang naging marahas si Jiang Suhong, hanggang sa umabot na nga rin ito sa puntong gumamit na nga siya ng pisikal na pananakit. Isang araw muli nga sila nagtalo ng kanyang asawa. Bigla na lamang ang nawala ng kontrol si Jiang Suhong. Itinulak niya ang kanyang asawang si Li Juan sa kama at mahigpit na sakal ito gamit ang dalawa niyang kamay. Habang nagpuputlag nga si Li Juan, nakita niyang may dinukot si Jiang Suhong mula sa ilalim ng unan. Doon niya nalaman na matagal na pala itong nagtatago ng kutsilyo at baril sa ilalim ng kailang unan. Sa matinding takot, agad na tumakas si Li Juan palabas ng kailang bahay at dumiretso ito sa istasyon ng pulisya upang magsumbong. Pagkarating naman ng mga pulis sa bahay, natagpuan nila ang kutsilyo, isang sports shooting pistol at 3 bala. Dahil legal namang nakarehistro ang baril bilang pang sports, kinumpis ka lamang ito at walang ipinataw na mas mabigat na parusa. Ngunit para kay Li Juan, sapat na ang insidenteng iyon upang tuluyan niyang makita ang marahas at mapanganib na pagkataong matagal nang nakatago sa loob ni Jiang Suhong. Noong pagsabit ng December 1991, tuluyan na nga naghiwalay sina Jiang Suhong at Li Juan. Napunta nga kay Li Juan ang pangangalaga ng kanyang anak na si Chen. Para nga kay Jiang Suhong, tila tuluyan na ngang gumuho ang kanyang mundo.
Nawala na sa kanya ang kanyang pamilya at anak, at mula nga noon, sinimulan niyang isisi sa iba ang lahat ng kanyang kabiguan. Unti-unti rin nga siyang napuno ng galit sa mundo at sa mga taong masaya ang pamumuhay. Pagsapit ng taong 1997, nagkasakit ang ama ni Jiang Suhong at kinailangan nga nito na tagapag-alaga. Dahil dito, kumuha sila ng isang kasambahay na 18 taong gulang pa lamang na nagngangalang si Lee Chinhua. Isa siyang masipag at mabait na dalaga. Matapos siyang gawin ang mga gawaing bahay araw-araw, naglalaan pa siya ng oras para magbasa dahil pangarap niyang makapasok sa isang technical school. Ngunit sa paningin naman ni Jiang Suhong, ang batang babaeng malusog at puno ng pangarap ay lalo lamang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kabiguan at kapangitan ng buhay. Habang tumatagal nga, unti-unting nabuo sa kanyang isip ang madidilim na pagnanasa at galit. Sa pagtatapos ng 1997, bigla na lamang ang nawala si Lee Chinhua. Ipinalabas nga ni Jiang Suhong na umalis ito dahil hindi na nga raw nito kinaya ang hirap ng trabaho. Ngunit walang nakakaalam na ang 18 taong gulang na dalaga pala ay naging una niyang biktima. At iyon na nga ang naging simula ng kanyang madugong landas bilang serial killer. Mula nga 1997 hanggang 2009, nakapatay nga si Jiang Suhong ng kabuang 15 katao. Karamihan nga sa kanyang mga biktima ay mga kasambahay at ang ilan nga sa kanila ay hinalay muna bago niya ito pinatay. Matapos nga siyang maaresto, ikinuwento nga ni Jiang Suhong sa interogasyon na ang una niyang pagpatay sa mga biktima ay nangyari nung panahong bagsak ang kanyang negosyo at lubos din siyang nalulunod sa labis na galit at pagkabigo. Isang araw nga habang masama ang kanyang pakiramdam, aksidente ngang nakabasag ng mangkok si Lee Chinhua. Sa simpleng pangyayari ngang iyon, tuluyan na nga raw siyang nawala ng kontrol. Agad niya nga dinampot ang kutsilyo mula sa mesa sa kusina at inatake niya ang dalaga. Pagkatapos niya nga raw ito mapatay, natakot nga siyang mabunyag ang kanyang ginawa. Kaya't kinaladkad niya ang bangkay papunta sa banyo at doon niya nga raw ito pinagputol-putol. Pagkatapos nga nito, itinapon niya ang mga labi sa Sungha River sa ilang magkakahiwalay na biyahe. Ayon nga sa kanya, matapos niya mapatay ang unang biktima, wala raw siyang naramdamang takot. Sa halip, nakaramdam nga raw siya ng kakaibang ginhawa na para bang nabawasan raw ang bigat at pressure na matagal na ngang nasa loob niya. Ang pinaka nakakakilabot nga sa kanyang pagsasalaysay ay nagawa rin nga ni Jiang Suhong na patayin rin ang kanyang itinuring na sariling anak na babae. Napag-alaman noong taong 1998, nilinlang nga ni Jiang Suhong ang kanyang anak na si Chen upang umuwi ito sa pamamagitan ng pangakong bibilhan niya raw ito ng bagong damit. Pagkarating nga ni Chen, binigyan siya ng kanyang ama ng inumin may halong sleeping pills. Ngunit nang makatulog na nga ang bata, matagal na nagdalawang isip si Jiang Suhong. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang anak, lalo siyang nilamon ng madidilim na iniisip. Natatakot nga siya na balang araw ay malaman nito ang kanyang nakaraan at ang tunay nitong pagkatao. Iniisip din niyang baka mas mapalapit ito sa ibang tao kaysa sa kanya. Hindi na rin siya nito alagaan sa kanyang pagtanda at baka mabunyag pa ang nakakahiya at madilim na sikreto tungkol sa kung paano ito nabuo. Sa huli, pinatay niya rin nga ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagsak. Matapos ngang gawin iyon, matagal nga siyang umiyak sa tabi ng bangkay ni Chen. Pagkatapos, para naman sa iba pa niyang biktimang kasambahay, mas simple ang kanyang motibo: pera. Pagkamatay nga ng kanyang mga magulang, nawala na nga si Jiang Suhong ng pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Hindi nga sapat ang welfare support na natatanggap niya upang mabuhay ng maayos. Dahil dito, nakaisip nga raw siya ng isang malupit na plano. Kukuha siya ng mga yaya pagkatapos ay papatayin niya raw ang mga ito upang nakawin ang kailang pera at mga ari-arian. Karaniwan niya ngang pinupuntirya ang mga middle-age o matatandang babaeng hiwalay na sa kailang asawa o byuda. Alam niyang kakaunti lamang ang naghahanap o nag-aalala sa mga ito, kaya't kapag nawala nga raw sila, hindi agad mapapansin o maiimbestigahan. May isa pang taong naging mahalaga sa pagsasagawa ng kanyang krimen at ito ay si Lee Yan-ke. Natatawagin nating si Lee, ang ikalawang asawa ni Jiang Suhong. Nagkakilala sila noong taong 1999 sa panahong pansamantala munang tumigil si Jiang Suhong sa pagpatay. Mayroon din bigong pag-aasawa si Lee. Tahimik at mahinhin ang kanyang personalidad at hindi siya sanay lumaban o sumagot.
Dahil nga sa pagpapanggap ni Jiang Suhong bilang isang mabait, maalaga at tapat na lalaki, unti-unti nga siyang nahulog dito. Hindi nagtagal nagpakasal ang dalawa at nagsimulang mamuhay bilang mag-asawa. Ngunit makalipas lamang ilang panahon, matapos nga silang ikasal, nagsimula na ngang lumabas ang tunay at madilim na ugali ni Jiang Suhong. Nung una, natatakot talaga si Lee. Nakikita niya nga na may marahas na ugali si Jiang Suhong. Tinatakot rin siya nito habang sinusubukan din naman siyang suyuin gamit ang pera at iba't ibang benepisyo. Lumaban at tumutol nga si Lee sa simula, pero kalaunan ay hindi na nga rin niya kinaya at unti-unti na nga siyang naging kasabwat. Sa tuwing gagawa nga sila ng krimen, sinasamahan nga ni Lee si Jiang Suhong sa mga ahensya habang nagpapanggap nga ito bilang nakakatanda niyang kapatid. Dahil nga sa maamo at mabait niyang imahe bilang babae, nababawasan nga ang pagdududa ng mga biktima. Siya rin mismo ang kusa nakikipag-usap sa mga kasambahay, gumagawa ng mga peking kwento tungkol sa isang matandang kailangan alagaan sa bahay at nakikipagtulungan kay Jiang Suhong upang mahikayat ang mga biktima na sumama sa kanilang pauwi. Kapag nga nakarating na ang mga biktima sa bahay, siya rin mismo ang nagbibigay ng tubig na may pampatulog at nakikipagkwentuhan sa kanila upang lalo nga sila mapakalma at mabigyan naman ng pagkakataon si Jiang Suhong na umatake ng hindi inaasahan. Pagkatapos nga ng krimen, tinutulungan niya rin si Jiang Suhong sa paglilinis ng mga bakas ng dugo at maging sa pagbabalot at pagtatapon ng mga bangkay. Inamin din ni Jiang Suhong na noong Mayo noong taong 2009, may nakilala pa siyang isang lalaking 24 na taong gulang na nagngangalang si Li Liangyang na tatawagin nating si Mr. Lee. Si Mr. Lee ay nagtatrabaho sa sales at may kaunting pera. Kaya't nilinlang nga siya ni Jiang Suhong na pumunta sa kanyang bahay sa kadahilan ng magtatayo nga sila ng isang business at hinihikayat niya nga ito na mag-invest. Pero na mapagtanto nga ni Mr. Lee na niloloko lamang siya nito at gusto na nga nitong tumawag sa pulisya, pinatay siya ni Jiang Suhong at kinuha nito ang mahigit sa 20,000 pesos na cash at ang kanyang cellphone. Sa buong panahon nga ng interogasyon, nananatiling kalmado lamang ang ekspresyon ni Jiang Suhong. Sinabi niya ngang nagsasagawa raw siya ng Buddhist practice upang pagbayaran raw ang kanyang mga kasalanan. Pero pagkatapos nga ng bawat pagpatay niya raw, pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat iyon at gusto niya pang pumatay muli. Sinabi niya rin kinamumuhian niya ang mundo, ang mga malulusog na tao at ang mga taong may masasayang pamilya. Gusto niya nga raw na maranasan nila ang parehong sakit na nararamdaman niya. Habang iniimbestigahan nga ang kaso, humarap pa ang pulisya sa isang napakalaking problema, ang paghahanap at pagkilala nga sa mga labi ng mga biktima. Ayon nga sa salaysay ni Jiang Suhong, inilagay niya raw ang mga karamihan sa parte ng katawan sa mga sako at paulit-ulit na dinadala gamit ang kanyang sasakyang pang may kapansanan sa iba't ibang bahagi ng Sungha River kung saan niya ito itinatapon. May ilan rin nga ang itinapon niya sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Dahil nga umabot na 12 taon ang kanyang mga krimen at malakas ang agos ng Sungha River, halos imposible na nga mabawi ang karamihan sa mga parte ng katawan. Nakipagtulungan ang pulisya sa mga departamento ng Water Resources at Maritime at nagsagawa nga ng ilang buwang paghahanap sa mga lugar na itinuro ni Jiang Suhong. Sa huli, kaunting bahagi lamang ng mga labi ng tao ang na-recover. Sa pamamagitan nga ng DNA testing, napatunayang tumugma ang mga labi sa mga kamag-anak ng 4 na nawawalang kasambahay na siya ring nagkumpirma ng kailang pagkamatay. Para naman sa natitirang 11 biktima, isa-isang ang kinumpirma ng pulisya ang kailang pagkakilanlan gamit ang timeline ni Jiang Suhong, mga paglalarawan niya sa mga biktima at mga records na nawawalang tao noong mga panahong iyon. Ang pagkakakilanlan nga ng 24 na taong gulang na si Mr. Lee ay nakumpirma rin sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA samples ng ibinigay ng kanyang pamilya. Bagamat hindi kailanman natagpuan ang bangkay ng 11 taong gulang na si Chen, matigas pa rin tumanggi ang kanyang inang si Li Juan na maniwalang wala na talaga ang kanyang anak. Batay nga sa detalyadong pag-amin ni Jiang Suhong kasama ang timeline ng pagkawala ni Chen at mga testimonya ng maraming saksi, nabuo nga ng pulis ang isang kumpletong chain of evidence at nakumpirma na talagang patay na nga si Chen. Noong December 26, 2013, isinagawa nga ang hatol na kamatayan kay Jiang Suhong sa pamamagitan ng firing squad. Ang halimaw na kumitil ng 15 buhay ay tuluyan nang nakatanggap ng kaparusahang nararapat sa kanya. Bagamat hindi personal na pumatay si Lee,
Sinamahan niya nga si Jiang Suhong tuwing maghahanap ito ng mga mabibiktima. Tumulong rin siyang pakalmahin at kontrolin ang mga ito at pagkatapos ay tumulong din sa paglilinis ng crime scene. Kahit matagal na nga silang hiwalay bago sila maaresto, magkasama pa rin nga sila nakatira. Dahil dito, napatunayang isa siyang kasabwat sa intentional homicide at nahatulan nga siya ng habang buhay na pagkakakulong. Nang maisapubliko nga ang kasong ito, nabigla hindi lamang ang Jilin City kundi ang buong bansa. Sino nga ba ang mag-aakala na isang lalaki may kapansanan, mukhang mabait ay isa palang serial killer na pumatay ng 15 katao? Napakalaki nga na naging diskusyon ng publiko tungkol sa kasong ito. May ilan ngang nagsabi ang magulong pinagmulan ng pamilya ay hindi kailanman maaaring maging dahilan para gumawa ng krimen. Gaano man nga kasama ang pinagdaanan ng isang tao, hindi nito binibigyan ng karapatang kitilin ang buhay ng mga inosente bilang paghihiganti. Lalo na't pinatay pa nga ni Jiang Suhong ang itinuturing niyang anak, isang bagay na inilarawan nga ng marami bilang lubos na hindi makatao. Sa kasong ngang ito, ipinakita na hindi lahat ng mukhang mabait ay ligtas pagkatiwalaan. Maraming ang inosenteng buhay ang nawala dahil sa isang taong itinago ang totoong pagkatao sa likod ng mahinang katawan at mabait na imahe. Kaya't saan man tayo magpunta, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho, mahalagang maging maingat at huwag bastang magtiwala. Dahil minsan, ang tunay na panganib ay hindi agad nakikita. Ako po si Denise, salamat po sa panunood at magkita po muli tayo sa sunod kong mga totoong kwentong krimen. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at mag-share ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. God bless you everyone.